sadyang nagimbal ang buong mundo. Nagpakawala ng mga pahayag na parang bomba si Pangulong Trump na nagpatama sa lahat ng kaalyadong bansa sa buong daigdig nang ipahiwatig pa niya ang posibleng pag-alis ng mga sundalong Amerikano. Biglang nagkaroon ng matinding krisis sa Europa at ang bawat bansa ay nagsimulang mag-ingat sa mga hakbang ng Amerika habang naghahanda ng kani-kanilang mga plano. Ngunit sa gitna ng krisis na ito, isang bansa lamang ang nagpakita ng kakaibang reaksyon. Ito ay ang Pilipinas. Sa halip na umatras sa harap ng panggigipit ng Amerika, ipinakita nito ang katatagan na ikinagulat maging ni Trump. Ano nga ba ang pinanghahawakan ng Pilipinas para magkaroon ng ganitong kumpiyansa? At bakit ngayon ay muling binibigyan ng pansin ng mundo ang Pilipinas? Ito ang ating aalamin ngayon. Mag-iwan ng komento na Laban Pilipinas at suportahan ang magandang kinabukasan ng ating bansa sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-like. Ako si Michael Harding. 27 taon akong nagtrabaho sa White House ng Amerika bilang isang strategist sa pambansang seguridad. Nasaksihan ko ang pagsiklab ng mga digmaan sa iba't ibang panig ng mundo, ang pagguho ng mga alyansa at ang pagyanig ng pandaigdigang kaayusan. Mula sa pagtatapos ng Cold War, sa Gulf War, hanggang sa mga digmaan sa Afghanistan, Iraq at Syria, sinuri ko ang bawat sandali ng krisis. Subalit, ang araw na iyon noong 2026 ay naiiba. Hinding-hindi ko iyon malilimutan. Muling bumalot sa mundo ang takot ng digmaan. Ang sitwasyon sa Strait of Hormuz ay nasa bingit ng pagsabog. Ang digmaan sa pagitan ng Iran ay tumagal ng higit sa inaasahan at ang buong gitnang silangan ay nagsimulang maging parang isang bodega ng pulbura, naging tensyonado. Ang Saudi Arabia, itinaas ng Israel ang kanilang alerto sa pinakamataas na antas at nagtipon ng mga tropa ang Turkey sa kanilang hangganan. Ang presyo ng langis sa mundo ay tumaas araw-araw, lumampas sa 150 bawat bariles at may mga usapang aabot pa ito sa 1,200. Nagkagulo ang mga stock market sa buong mundo, tumaas ang halaga ng dolyar at umabot sa pinakamataas na antas sa kasaysayan ang presyo ng ginto. Walang tigil ang mga special report ng mga pandaigdigang media mula CNN, BBC, Reuters hanggang Bloomberg, iisa ang kanilang pagsusuri. Ito na ba ang simula ng ikatlong digmaang pandaigdig? Maging ako ay nagpupuyat. Sa Situation Room ng White House, nagsusulat ng mga ulat at pagsusuri. Sa sandaling iyon, muling binalikat ng Amerika ang responsibilidad sa pandaigdigang kaayusan. Nagpadala ito ng 3 aircraft carrier sa gitnang silangan. Ang buong puwersa ng Carrier Strike Group ay nagtipon sa Persian Gulf. Nag-deploy ito ng mga strategic bomber sa mga base sa gitnang silangan at pinakilos ang buong puwersa ng hukbong dagat. Maging ang Marine Expeditionary Force ay inilagay sa standby. Muling umasa ang mundo sa Amerika. Sa panahon ng krisis, tanging Amerika lamang. Sino pa ba ang makakalutas ng sitwasyong ito? Kundi ang Amerika? Ganoon ang paniniwala ng lahat. Ang Europa, Asia at gitnang silangan ay umasang muling aayusin ng Amerika ang lahat. Ngunit sa loob mismo ng Amerika, ibang-iba ang umiiral na sentimiento. Nangyari ito sa isang pampublikong pagtitipon sa White House. Dagsaan ang mga mamamahayag mula sa buong mundo. Tumayo si Trump sa entablado na may galit na ekspresyon. Sa sandaling makita ko ang mukhang iyon, alam kong may sasabog. Bakit na naman Amerika lang ang kailangang lumaban? Sa unang pangungusap pa lang niya, nagyelo ang buong lugar. Bakit Amerika lang ang gagastos at magbubuwis ng dugo? Lahat ng bansang pinoprotektahan natin ay walang utang na loob. Habang nagbubuwis ng buhay ang ating mga kabataan, ano ang ginagawa ng mga bansang iyon? Ang mga salitang iyon ay hindi lamang simpleng hinaing. Ang sumunod niyang sinabi ay mas nakakagimbal. Hinampas ni Trump ang kanyang kamao sa pulpito. Kung hindi sila marunong magpasalamat sa pagprotekta natin sa kanila, may dahilan pa ba para patuloy natin silang protektahan? Ito ay isang malinaw na babala sa lahat ng kaalyadong bansa. Natigilan ang buong diplomatic community. Nagpatawag ng emergency meeting ang mga embahador ng Europa. Nagsimulang magkagulo ang mga diplomatic channel sa Asia at sunod-sunod ang mga tawag mula sa mga kaharian sa gitnang silangan.
Agad kong nalaman kung sino ang susunod na target. Lahat ng mata ay nakatuon sa Pilipinas. Ito ang bansang madalas at matinding binabanggit ni Trump noon pa. Man, ang mga issue tulad ng gastos sa depensa ng Pilipinas, ang presensya ng tropang Amerikano at ang umano'y security free riding. Mula pa noong simula ng kanyang panunungkulan, palaging binabanggit ni Trump ang Pilipinas. Ang Pilipinas ay yumayaman na. Bakit kailangan pa natin silang protektahan? Dapat silang magbayad ng 10 beses na mas malaki para sa depensa. Paulit-ulit na niyang sinabi ang mga iyon. Agad na nagsimula ang pagsusuri ng mga eksperto, naglabas ng mga agarang ulat, ang mga think tank sa Washington, at nagsimulang magpatakbo ng mga simulation. Ang Pentagon. Ang susunod na target ay ang Pilipinas. Sa pagkakataong ito, totoo na. Iyon ang paniniwala sa Washington. Inaasahan nilang susuko rin ang Pilipinas tulad ng ibang mga bansa. Uupo sa negosasyon, magbabayad ng mas malaki at matatapos ang issue. Tulad ng dati. Tulad ng ginawa ng Japan, Germany at Saudi Arabia. Sa totoo lang, iyon din ang inisip ko. Para sa akin, ang Pilipinas ay isang bansang hindi pa matatag kung walang proteksyon ng Amerika. Nasa tabi nito ang Tsina at mayroon itong mga panloob na issue sa seguridad. Kailangan ng Pilipinas ang Amerika, tatalabang pananakot, ngunit walang. Sino man ang nakahula sa magiging tugon ng Pilipinas? Isang tugon na ganap na bumaliktad sa inaasahan ng buong mundo. Iisa lamang ang prediksyon ng buong mundo. Nagsimula ng mag-alala ang Europa. Naghanda ng agarang pahayag ang German Foreign Ministry, nag-schedule ng tawag sa Amerika ang opisina ng Pangulo ng Pransya at sinimulang suriin muli ng British Ministry of Defense ang kanilang defense budget. Tahimik namang nagmamasid ang Japan. Ang mga opisyal sa Tokyo ay nag-aabang. Kung gigipitin ng Amerika ang Pilipinas, tayo na ang susunod. May mga ulat na lumabas na ganito. Ang naging pagsusuri sa loob ng Japan, Ministry of Defense. Lahat ng kaalyadong bansa ay nagsimulang magpakiramdaman. Nagdaos ng emergency virtual meeting ang mga miyembro ng NATO at nagkaroon ng di-formal na pagpupulong ang mga embahador ng mga kaalyado sa Asia sa Washington. Kung ganyan nakalakas ang sinabi ni Trump, kailangan na nating sumuko, walang magiging exception. Sa totoo lang, iyon din ang aking iniisip. Hindi ko inakalang kakayanin ng Pilipinas na manindigan. Kumpiyansa rin ng Amerika. Nagkakaisa ang pananaw sa loob ng Washington. Magbabayad din ng mas malaki ang Pilipinas at matatapos din ito. Wala silang pagpipilian kundi umupo sa negotiation table. Nagkaroon ako ng pagkakataong makipaghapunan sa isang mataas na opisyal ng Pentagon. Halos pare-pareho ang mga sinasabi nila. Dahil sa banta ng China sa West Philippine Sea, kailangan nila ang tropang Amerikano. Kailangan din nila ito para sa balanse ng kapangyarihan, kaya't makikipagnegosasyon sila. Pinatunayan daw ito ng mga nakaraang pangyayari. Noong 2019, sa negosasyon sa defense spending, nakipagkompromiso rin sila. Ganoon din noong 2021 at sa lahat ng naunang pagkakataon. Ganoon din ang naging pagsusuri sa White House National Security Council. Malapit nang magpahiwatig ng intensyon na makipagnegosasyon ang gobyerno ng Pilipinas. Loob ng 2 linggo, mayroon nang magiging hakbang. Habang sinusulat ko ang ulat, inakala kong iyon na nga ang mangyayari. Ngunit, ibang-iba ang sitwasyon sa loob ng Pilipinas. Noong una, hindi namin alam. Mula sa Washington, hindi namin nakikita ang reaksyon ng gobyerno ng Pilipinas. Ngunit lumipas ang ilang araw at wala pa ring anumang hakbang. Walang alok na negosasyon, walang pagsubok na buksan ang diplomatic channels, at walang anumang pahayag na nagpapalubag loob. Kakaiba ito. Bakit sila tahimik? May inihahanda ba sila? Nagsimulang magtaka ang Washington. Pagkatapos nagsimulang dumating sa Amerika ang mga balita mula sa media ng Pilipinas. Hindi ito ang karaniwang reaksyon ng takot tulad ng dati. Nagbago na ang pananaw ng publiko at ng mga politiko. Hanggang kailan tayo magpapa-impluwensya sa Amerika? Handa na. Arin tayo. Ang mga pahayag na ito mula sa Kongreso ng Pilipinas ay umabot sa aming mga ulat. Isang miyembro ng Defense Committee sa Kamara ang nagsalita sa publiko
Kung aalis ang Amerika, kaya nating panagutan ang sarili nating depensa. Isang senador mula sa oposisyon ang nagpahayag din ng katulad na sentimiento, dapat nating pabilisin ang pagkakamit ng tunay na soberanya sa ating depensa. Nagtaka ako habang binabasa ang ulat. Pagbabanta lang ba ito o mayroon talaga silang pinanghahawakan? At pagkatapos ay dumating ang pinakamatinding pahayag. Nakatanggap kami ng impormasyon na lumalakas ang panig ng mga hardliner sa loob ng security circle ng Pilipinas. Ito ay sinabi sa isang closed-door meeting, ngunit nakarating ito sa Washington sa pamamagitan ng aming intelligence channels. Isulong ang programang Sovereign Defense. Ang ating seguridad ay responsibilidad natin. Isa lang ang kahulugan nito, handa silang magpatuloy kahit wala ang Amerika. Natigilan ako habang binabasa ang ulat. Teka, ano ito? Hindi ito isang negotiation tactic. Karaniwan, sa diplomasya, ang magpakita ng katapangan bago ang negosasyon. Ngunit iba ito, iba ang tono, iba ang diwa, at iba ang pagiging tiyak nito. At pagkaraan ng ilang araw, dumating ang huling dagok. Isang mataas na opisyal ng Department of National Defense, DND ng Pilipinas, ang nagsabi sa isang panayam sa media, kahit na umalis ang mga tropang Amerikano, handa kami. Sa katunayan, maaaring ito pa ang maging daan para makamit ang ganap na pagsasarili. Sa depensa, ito na ang mensahe ng Pilipinas. Kung gusto ninyong umalis, umalis kayo. Ito ay lubos na kabaligtaran ng inaasahan ng Amerika. Nagsimulang magkagulo sa loob ng Washington. Nagbago ang kapaligiran sa mga meeting room ng Pentagon. Nag-utos ng agarang pagsusuri ang National Security Team ng White House at nagpadala ng urgent cable ang State Department sa kanilang embahada sa Maynila. Alamin ang tunay na intensyon ng Pilipinas. Tiyakin kong seryoso sila. Agad kong sinimulang halungkatin ang mga datos. Pagsusuri sa lakas militar ng Pilipinas, ang estado ng kanilang industriya ng depensa, ang trend ng kanilang budget sa depensa. At habang tinitingnan ko ang mga ito, nagsimula akong makakita ng mga bagay na hindi ko inaasahan. Teka, ganito na. Palakalakas ang Pilipinas? Ang mga datos ay iba sa aking inaasahan. Ganap na, naiiba. Mula noon, nagsimula akong tingnan ang Pilipinas sa ibang paraan o mas tamang sabihin, sa unang pagkakataon, sinimulan ko itong tingnan ng maayos. Noong una, inakala kong nagbabanta lamang ang Pilipinas. Sa totoo lang, iyon ang aking iniisip. Nasa tabi lang nila ang China, anong tapang ang pinapakita nila? Kakayanin ba nilang mabuhay ng walang sundalong Amerikano? Bilang isang security analyst sa loob ng 23 taon, para sa akin ay imposible iyon. Ngunit, habang mas malalim kong sinusuri ang datos, nagsimulang magbago ang aking pananaw. Ang Pilipinas ngayon ay hindi na ang Pilipinas ng nakaraan. Hindi na. Ito ang bansang naaalala ko. Nagsimula sa mga economic indicators. Isa na ito sa mga pinakamabilis lumagong ekonomiya sa Asia na may GDP na tumataas taon-taon. Naging global hub ito sa business process outsourcing, electronics at naging kritikal na bahagi ng global supply chain. Teka, kailan pa ito nangyari? Natigilan ako. Ang Pilipinas na alam ko ay ang bansang tinaguriang sick man of Asia at dumanas ng krisis pinansyal noong dekada nimpe. Ngunit ngayon, iba na. Hindi lamang ekonomiya ang lumaki. Nang buksan ko ang datos ng kanilang militar, mas lalo akong nagulat. Ang kanilang defense budget ay kabilang sa mga pinakamalaki sa Timog Silangang Asya. Mayroon silang mahigit 202 aktibong sundalo at milyon-milyong reserba. Hindi lamang ito mga numero, mas malakas pa ito sa karamihan ng mga bansa sa Europa. Ngunit ang tunay na ikinagulat ko ay ang sumunod, mabilis na pag-unlad ng sariling industriya ng depensa. Nang makita ko ang bahaging ito, napatayo ako sa aking upuan. Tinitingnan ko ang listahan ng mga armas na ginagawa mismo ng Pilipinas. TM-1 Tamaraw Main Battle Tank, isang world-class na pangunahing tangke. Sinasabing kapantay ito ng German Leopard at American M1 Abrams, ngunit mas mababa ang halaga ng produksyon. SP-155 Kidlat Self-Propelled Howitzer, isa sa mga pinakamabentang howitzer sa rehiyon. Ginagamit na ito ng ilang bansa sa Timog Silangang Asya at Gitnang Silangan. Teka, gawa ito sa Pilipinas? Hindi ko ito alam.
AF-28 Haribon Multi-Role Combat Aircraft. Ito ang mas nakakagulat. Isang 5th-generation fighter jet na binuo mismo ng Pilipinas. Bumubuo sila ng sarili nilang fighter jet. Ilang bansa lang sa mundo ang may kakayahang gawin iyon. Amerika, Russia, China, isang European consortium at ngayon ang Pilipinas. Hindi lamang ito paggawa ng armas, nangangahulugan itong mayroon na silang sariling aerospace technology, Alab Missile System, isang serye ng mga long-range cruise at ballistic missiles. May kakayahang tumama sa target na daan-daang kilometro ang layo, sapat na para maging banta sa sinumang magtatangka sa kanilang teritoryo. Binuklat ko ulit ang ulat. Hukbong dagat, nagtataglay ng mga modernong frigate at destroyer. Ang pinakabago ay ang mga Lapu-Lapu class destroyers na may sariling advanced radar system. Ilang bansa lang sa mundo ang may ganitong kakayahan. At isa, narito ang Pilipinas na gumagawa na ng sarili nilang mga barko. Hindi na sila umaasa sa teknolohiyang inilipat. Sarili na nilang disenyo. Ang kanilang puwersa ng submarino ay lumalaki rin. Kailan pa ito nangyari? Bulong ko sa sarili. Ngunit ang tunay na nakakagimbal ay ang kanilang production capacity. Ang Pilipinas ay isang bansang kayang makipagdigmaan ng matagalan. Kapasidad sa produksyon ng bala, daan-daang libong bala ng artilerya kada taon. Mas marami pa ito sa kabuuang produksyon ng buong Europa. Linya ng produksyon ng missile. Mayroon silang sistema para sa mass produksyon. Pabrika ng mga tangke at armored vehicle. Mga sistemang handa para sa mabilisang produksyon. Ibig sabihin, kaya nilang ilipat ang kanilang ekonomiya sa wartime footing. Nanginginig ang aking mga kamay. Sa gitna ng digmaan sa Ukraine, ano ang pinakamalaking problema ng mga kanluraning bansa? Production capacity. Gusto nilang magbigay ng armas, ngunit walang stock. Gusto nilang gumawa, ngunit kulang ang production lines. Gusto nilang pabilisin ang produksyon, ngunit aabutin ng napakatagal na panahon. Ngunit iba ang Pilipinas. Mayroon na silang sistema para sa mass production, handa sila para sa wartime conversion at sapat ang kanilang inventaryo. Totoo ba ito? Mas lalo pa akong nagsaliksik. Soberanong depensa, mayroon silang sariling air defense system, ang Talim, na katumbas ng Patriot system ng Amerika. May sarili silang satellite para sa early warning at reconnaissance. Mayroon din silang malakas na cyber, warfare at electronic warfare capabilities. Ito ay isang istruktura na kayang magsagawa ng operasyon ng mag-isa. Isang sistemang kayang makipagdigma kahit wala ang Amerika. Siyempre, mas malakas sila kung kasama ang Amerika, ngunit kaya nilang tumayo sa sarili nilang mga paa. At kinikilala na ito ng mundo. Binuklat ko ang mga ulat mula sa mga International Defense Expos. Dagsaan ang mga tanong mula sa Europa. Ang Poland ay umorder ng daan-daang TM, 1 Tamaraw tanks at karagdagang SP-155 Kidlat, howitzers, pati na rin ang FA-50PH light combat aircraft. Nagtatanong na rin ang Norway, Finland at Estonia. Maging sa gitnang silangan, may mga kontrata na mula sa UAE, Saudi Arabia at Egypt. Maging ang NATO ay napansin na sila. May isang ulat na lumabas na sinusuri na ang mga armas ng Pilipinas para maging standard sa NATO. Kinikilala na sila ng mundo. Maging ang Amerika ay nagsimulang suriin muli ang kanilang strategic value. Isang internal report ng Pentagon ang nagsabi, ang Pilipinas ay isang pangunahing kasosyo sa estratehiyang Indo-Pacific. Kailangang palakasin ang kooperasyon sa industriya ng depensa. Ang kanilang antas ng teknolohiya ay world-class. Noon ko lang napagtanto, hindi nagbabanta ang Pilipinas. Sila ay isang bansang handa. Isang bansang kayang mabuhay kahit wala ang Amerika. O marahil, isang bansang kailangan ng Amerika. Hindi ito pagyayabang. Tapos na maghanda ang Pilipinas, bulong ko habang isinasara ang ulat. Sa sandaling iyon, nagkadugtong-dugtong ang lahat. Kung bakit hindi sila umatras, kung bakit matapang ang kanilang paninindigan, at kung bakit nagsimulang mapansin sila ng mundo. Simple lang ang dahilan, dahil kaya talaga nila. Nagsimulang mamulat ang mga kaalyado sa katotohanan matapos ang mga pahayag ni Trump. Nang simulan niyang gipitin ang mga kaalyado, sa unang pagkakataon ay seryosong napaisip ang mga bansa.
Talaga bang poprotektahan tayo ng Amerika hanggang sa huli? Ang pundasyon ng seguridad na dati nilang inaasahan ay nagsimulang gumuho, partikular na nabigla ang Europa. Sa loob ng mahigit 10 taon, nasa ilalim sila ng payong pansiguridad ng Amerika. Panatag sila dahil sa NATO, may tiwala dahil sa mga base militar ng Amerika at komportable dahil sa nuclear umbrella. Ngunit, winasak ni Trump ang lahat ng iyon. Wala nang sigurado, nagpatawag ng emergency meeting ang mga lider ng Europa. Nagkaroon ng special NATO meeting sa Brussels. Nagtipon ang mga defense minister at nagsimulang magsuri ang mga security expert. Nabasa ko ang ulat ng pulong na iyon. Agad na sinuri ng Europa ang kanilang sariling lakas militar. Nagsimula sa Germany. Inimbestigahan ng German Ministry of Defense ang estado ng kanilang militar. Nakakagimbal ang resulta. 30% lang ng kanilang mga tangke ang gumagana. Kalahati ng kanilang mga fighter jet ay nasa maintenance. Malubha ang kakulangan sa bala. Kung magkakaroon ng malawakang digmaan, hindi sila tatagal ng 2 linggo. Iyan ang assessment ng German Defense Committee. Ganoon din ang Pransya. Kahit may sarili silang nuclear weapons, kulang ang kanilang conventional forces. Ang problema ay ang production capacity. Libu-libong bala lang ng artilerya ang kaya nilang gawin sa isang taon, mas mababa pa sa ginagamit ng Ukraine sa isang araw. Mas desperado ang Poland dahil kahangganan nila ang Russia. Kailangan nating maghanda. Inanunsyo ng gobyerno ng Poland ang agarang pagtaas ng kanilang defense budget sa 4% ng kanilang GDP. Ang Italy, Spain at Netherlands ay nasa parehong sitwasyon. Lahat sila ay nagsuri ng kanilang kakayahan sa depensa at iisa ang naging konklusyon. Kulang sa production capacity, kulang sa stock at luma na ang mga kagamitan. Hindi sila handa para sa isang malawakang digmaan. Isang internal assessment report ng NATO ang ipinadala sa Washington. Nagulat ako habang binabasa ito. Ganito na pala kahina ang Europa. Noong simula ng digmaan sa Ukraine, lumitaw na ang parehong problema. Gusto nilang tumulong, ngunit walang stock. Gusto nilang mag-produce, ngunit mabagal. Ang mga armas na ipinangako ay laging naaantala. At kahit 1 taon na ang lumipas, hindi bumuti ang sitwasyon. Mas lumala pa, nag-anunsyo ng mga plano ang mga defense company sa Europa na dagdagan ang produksyon, ngunit iba ang realidad. Posible, pagkatapos ng 2 taon, kailangan munang mag-invest sa mga pasilidad. Kulang sa mga manggagawa. Puro dahilan ang kanilang ibinigay. At sa loob ng NATO, isang hindi inaasahang pangalan ang nagsimulang lumitaw. Nangyari ito sa isang security forum, isang NATO strategic seminar sa Brussels. Naroon ang mga opisyal ng depensa mula sa iba't ibang bansa. Nagsimulang magsalita ang Polish Deputy Minister of Defense. Nakahanap na kami ng solusyon. Ang pangalang ipinakita niya sa screen, Republika ng Pilipinas. Noong una, hindi sila makapaniwala. Pilipinas? Isang bansa sa Asia? Tanong ng kinatawan ng Germany na may pagtataka. Ngunit matatag ang Polish official, nakapirma na kami ng kontrata, 180 TM, 1 Tamaraw tanks, 212 SP, 155 Kidlat, howitzers, 48 FA, 50 PH light combat aircraft, kabuuang halaga, 14 billion. Natahimik ang buong conference room. Ang delivery ay sa loob ng 2 taon. Sabi ng mga kumpanya sa Europa, aabutin daw ng 5 taon. Ang presyo ay 30% na, mas mura. Ang performance ay world-class. Ang mga numero na ang nagsasalita. Nagtaas ng kamay ang kinatawan ng Norway. Pinag-aaralan din namin ang SP-155, Kidlat. Sumunod ang kinatawan ng Finland. Pinag-uusapan na namin ang pagbili ng Tamaraw tank. Maging ang Estonia ay sumali. Bumubuo na kami ng plano para bumili ng FA, 50 PH. Nagsimulang lumitaw ang Pilipinas sa mga ulat militar. NATO Standardization Committee Report. Ang mga armas ng Pilipinas ay tugma. Sa mga pamantayan ng NATO, mahusay ang interoperability, posibleng isama sa sistema ng depensa ng Europa. Strategic Seminar Presentation. Ang industriya ng depensa ng Pilipinas, isang solusyon sa security vacuum ng Europa. Napakalaki ng production, capacity. World-class ang teknolohiya. Dagsaan ang mga agarang katanungan sa industriya ng depensa ng Pilipinas.
Nakipag-usap ang Poland para sa karagdagang kontrata, karagdagang Tamaraw tanks, pagsusuri sa Talim Air Defense System at kooperasyon sa kanilang multi-launch rocket system. Pumila na rin ang ibang bansa sa silangang Europa, Romania, Czech Republic, Slovakia, Bulgaria, lahat sila ay nagpadala ng mga katanungan sa mga defense company ng Pilipinas. Lumawak ang interes hanggang sa kanlurang Europa. Pinag-aaralan ng Italy ang pagbili ng Kidlat Howitzer. Interesado ang Spain sa mga frigate na gawa sa Pilipinas. Nakikipag-ugnayan ang Netherlands para sa kooperasyon sa teknolohiya ng submarino. Mabilis ang delivery, mahusay ang performance at napakalaki ng produksyon. Iyan ang naging assessment ng mga opisyal ng depensa sa Europa. Mas praktikal daw ito kaysa sa mga kasalukuyang armas ng Europa. Kung o-order ka ng German Leopard 2 tank, aabuti ng 5 taon. Limitado ang produksyon ng French Caesar Howitzer. Ang British Challenger tank ay malapit ng i-phase out. Kaya saan tayo bibili? Ito ang tanong sa isang pulong ng mga defense minister ng Europa. Isa lang ang sagot, Pilipinas. Noon ko unang napagtanto, hindi na Amerika ang tinitingnan ng mundo bilang solusyon, kundi ang Pilipinas. Hindi lamang ito simpleng pagbili ng armas. Ang buong istruktura ng seguridad ay nagbabago. Nagsisimulang umasa ang Europa sa isang bansa sa Asia para sa kanilang seguridad. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 70 taon. Nagbabago na ang laro. Lahat ng daan ay patungo sa Pilipinas. Bulong ko habang isinasara ang ulat. Hindi pa tapos ang digmaan sa Ukraine. Ang digmaang nagsimula noong 2022 ay 4 na taon nang nagpapatuloy. Noong una, inakala ng lahat na mabilis itong matatapos. Ilang linggo lang, tapos na. Madodomina ng Russia, ngunit iba ang naging katotohanan. Nanlaban ang Ukraine, sumuporta ang kanluran, at naging isang stalemate ang labanan. Parehong panig ay pagod na. Ang Russia ay bumabagsak dahil sa mga economic sanctions. Malaki ang nawala sa Ukraine sa kanilang mga sundalo at ang kanluran ay napapagod na sa pagsuporta. Ito ay isang digmaan ng pag-ubusan. Walang katapusang nakikita. Araw-araw akong nakakatanggap ng ulat mula sa larangan ng digmaan. Walang pag-usad sa Eastern Front, paulit-ulit na opensiba sa Southern Front, tahimik sa Northern Front. Kailan ito matatapos? Ito ang tanong sa isang pulong ng NATO. Walang makasagot. Ngunit kumpiyansa ang Russia na mananalo sila. Simple lang ang dahilan, hindi magtatagal ang suporta ng kanluran. Isang ulat mula sa Moscow Strategic Research Institute ang nalik. Nakakagimbal ang nilalaman nito. Malapit nang matapos ang suporta sa Ukraine, walang kakayahan ang Europa na gumawa ng armas. Ititigil ng Amerika ang suporta dahil sa panloob na alitan. Ang panahon ay nasa panig ng Russia. Sa totoo lang, hindi sila nagkakamali. Kulang ang bilis ng produksyon ng armas ng kanluran. Tingnan na lang natin ang 155mm artillery shells. Gumagamit ang Ukraine ng 6,000 bala araw-araw. Ang kabuuang produksyon ng kanluran ay 2,000 bala lang bawat araw. Pinupunan nila ang kakulangan mula sa kanilang mga stock, ngunit may hangganan din iyon. Ganoon din sa mga tangke, armored vehicle, at missile. Gusto nilang magbigay, ngunit wala. Gusto nilang gumawa, ngunit mabagal. Nangako sila, ngunit laging naaantala. Lumalaki na rin ang pagod sa loob ng kanilang mga bansa. Nagsimulang magbago ang opinyon ng publiko sa Europa. Hanggang kailan tayo susuporta? Mahirap din ang ekonomiya natin. Kailangan ng tapusin ang digmaan. Ganoon din sa Amerika. Ipinanukala ng Republican Party ang pagbawas sa budget para sa Ukraine. Ipinahiwatig ni Trump ang pagtigil ng suporta at napapagod na ang publiko. Tumpak na natukoy ito ng gobyerno ng Rusya, kaunting tiis na lang at mananalo. Na tayo, sabi ni Putin sa kanyang mga tagapayo na nalik sa media, guguho ang kanluran. Maiiwan ang Ukraine, panahon na lang ang hinihintay para sa tagumpay. Nagtatawa ang Russia. Ngunit may isang variable na hindi nila inaasahan, ang Republika ng Pilipinas. Hindi direktang sumali sa digmaan ang Pilipinas. Walang sundalong Pilipino ang ipinadala sa Ukraine. Hindi nagpaputok ng kahit isang bala ang Pilipinas, ngunit tahimik silang kumikilos. Nagsimulang gumana ang domino strategy ng Pilipinas. Nagsimula sa Poland.
bumili ang Poland ng 180 TM, 1 tama raw tanks mula sa Pilipinas. Ngunit hindi doon nagtapos. Ang mga lumang T-72 at PT-91 tanks ng Poland ay ipinadala lahat sa Ukraine. Papasok ang mga bagong tangke kaya't ang mga luma ay para sa Ukraine, anunsyo ng Polish Ministry of Defense. Ganoon din ang nangyari sa mga SP-155 Kidlat howitzers. Bumili ang Poland ng 212 unit mula sa Pilipinas at ang kanilang mga lumang howitzer ay ipinadala sa Ukraine. Ginamit din ng Germany ang parehong paraan. Nagsimula silang pag-aralan ang pagbili ng mga tangke mula sa Pilipinas at ang kanilang mga Leopard tanks ay ipinadala sa Ukraine. Sumali na rin ang Czech Republic, Slovakia at Norway. Habang bumibili sila ng mga bagong armas mula sa Pilipinas, ipinapadala nila ang kanilang mga lumang stock sa Ukraine. Maging ang Amerika ay sumali sa estratehiyang ito. Nagsupply ang Pilipinas ng daan-daang libong 155mm artillery shells sa Amerika. Ipinadala naman ng Amerika ang kanilang sariling mga stock sa Ukraine. Pinupunan ng Pilipinas ang aming inventaryo kaya't sinusuportahan namin ang Ukraine, anunsyo ng tagapagsalita. Nung Pentagon, nagsimulang gumana ang domino. Ang malawakang supply mula sa Pilipinas ay dumaloy sa Poland, Amerika at Europa at ang mga lumang stock ay ipinadala sa Ukraine. Muling nabuhay ang labanan. Naging normal muli ang supply ng artilerya sa Eastern Front ng Ukraine. Nadagdagan ang mga tangke sa Southern Front. Nagkaroon ng karagdagang air defense systems sa Northern Front. May nagbabago. Isang ulat mula sa Ukrainian Military Command ang ipinadala sa Washington. Nalutas na ang problema sa kakulangan ng bala. Bumabalis ang pagdating ng mga bagong kagamitan. Kaya na naming mapanatili ang linya ng depensa. Nagsimulang gumuho ang senaryo na inaasahan ng Russia. Matitigil ang suporta ng kanluran, Mali. Sa katunayan, dumami pa ito. Guguho ang Ukraine, Mali, mas lalo pa silang lumalaban. Ang panahon ay nasa panig ng Russia. Mali rin ito. Nagsimulang mag-alala ang Moscow. Naglabas ng agarang ulat ang gobyerno ng Russia. Pagsusuri sa mga ruta ng supply ng armas ng kanluran at natuklasan nila ang isang pangalan, Pilipinas. Noong una, hindi sila makapaniwala. Isang bansa sa Asya, nakikialam sa digmaan, sa Europa, ngunit ang datos ang nagsalita. Ang pinagmulan ng pagpapalakas ng militar ng Poland ay ang Pilipinas. Ang ruta ng pagpupuno sa mga stock ng Germany ay dumaan sa Pilipinas. Ang gumawa ng mga bala na ipinadala ng Amerika ay ang Pilipinas. Ginugulo ng Pilipinas ang laro. Sabi sa isang na-leak na minutes ng internal meeting ng Russian Ministry of Defense. Nakakagimbal ang nilalaman nito. Ang production capacity ng Pilipinas ay mas malaki pa sa buong kanluran. Ang produksyon nila ng artilerya ay daan-daang libo bawat taon, mas marami pa sa pinagsama-samang produksyon ng buong Europa. Ito ay isang hindi inaasahang variable. Nagsimulang maglabas ng pampublikong reaksyon ang Russia, naglabas ng pahayag. Ang Russian Foreign Ministry, ang pag-export ng armas ng Pilipinas ay isang kilos na nagpapalala sa digmaan. Pananagutan nila ito. Naglabas ng special report ang TASS News Agency, Pilipinas, ang nasa likod ng digmaan sa Ukraine. Itinuon ng State TV ng Russia ang kanilang ulat sa Pilipinas, isang mapanganib na pagkilos sa malayong silangan. Sa unang pagkakataon, naging isang variable ang Pilipinas sa strategic calculation ng Russia. Sa isang pulong ng mga military expert ng Russia, lumabas ang opinyon na dapat isaalang-alang ang Philippine Factor. Binigyang diin ng isang ulat mula sa isang strategic research institute na kailangang suriin muli ang production capacity ng Pilipinas. Binanggit ng isang internal document ng Ministry of Defense na dahil sa Philippine variable, maaaring tumagal pa ang digmaan. Nakaramdam ako ng pangingilabot habang binabasa ang mga ulat na iyon. Hindi. Nagpaputok ng baril ang Pilipinas. Hindi sila nagpadala ng kahit isang sundalo, ngunit binago nila ang takbo ng digmaan sa pamamagitan lamang ng kanilang production capacity. Huli na nang mapagtanto ng Russia, ang pinakamatinding kalaban ay nasa lugar na hindi nila nakikita. Libu-libong kilometro ang layo mula sa Moscow, sa Maynila,
Tahimik ngunit tiyak na binabago ng Pilipinas ang laro. Kumpiyansa si Trump. Susuko rin ang Pilipinas. Ito ang sinabi ni Trump sa kanyang mga tagapayo sa Oval Office. Naroon din ako sa pulong na iyon. Magbabayad sila ng mas malaki. Makikipagnegosasyon sila. Susunod sila sa gusto ng Amerika. Nakangiti si Trump. Ang kanyang mga karaang karanasan ang nagbigay sa kanya ng kumpiyansa. Noong 2019, sa negosasyon sa defense spending, nakipagkompromiso ang Pilipinas. Ganoon din noong 2021. At sa lahat ng naunang pagkakataon, may pattern, sabi ng isang aide ni Trump. Sa una, lalaban sila, pero sa huli, makikipagnegosasyon din dahil kailangan nila tayo. Iyon din ang pananaw ng White House Strategic Team. Madali itong matatapos, sabi ng National Security Advisor. Sa totoo lang, iyon din ang aking iniisip na hindi. Kakayanin ng Pilipinas nang wala ang Amerika dahil sa banta ng China at sa kanilang sitwasyon. Ilang araw lang, tatawag na sila, ulat ng East Asia Desk ng State Department. Ngunit kabaligtaran ang nangyari, hindi umatras ang Pilipinas, lumipas ang 1 linggo. Walang tawag, lumipas ang 2 linggo, tahimik pa rin. Sa 3 linggo, nagsimulang mag-alala ang White House. Bakit hindi sila tumatawag? Inis na tanong ni Trump. Dati, nakikipag-ugnayan na sila para sa negosasyon. Nagulat ang Secretary of State. Isang agarang ulat ang dumating mula sa Embahada ng Amerika sa Maynila, gobyerno ng Pilipinas, naninindigan sa kanilang sovereign defense policy. Walang intensyong makipagnegosasyon. Sa halip mas pinatitindi pa nila ang kanilang matapang na mensahe. Hinampas ni Trump ang mesa. Ano? Matapang na mensahe? Sunod-sunod ang mga ulat na dumating. Anunsyo ng DND ng Pilipinas, pabibilisin ang timetable para sa ganap na pagpapatupad ng Sovereign Defense Program. Kongreso ng Pilipinas, pag-apruba sa malaking pagtaas ng budget para sa Self-Reliant Defense. National Security Council ng Pilipinas, pagbuo ng mga senaryo bilang paghahanda sa posibleng muling pag-aayos ng presensya ng tropang Amerikano. Ano ang nangyayari dito? Nagyelo ang kapaligiran sa White House situation room. Agad na nagsimulang magsuri ang mga strategists ng Amerika. Pentagon Operations Center, 24/7 na operasyon. Joint Chiefs of Staff Strategic Team. Nagpapatakbo ng mga simulation. CIA East Asia Desk, pinatindi ang pangangalap ng impormasyon. Isinagawa ang isang simulation kung ano ang mangyayari kapag umalis ang mga tropang Amerikano sa Pilipinas. Computer modeling, strategic game theory, scenario analysis. Pagkatapos ng 1 linggo, lumabas ang resulta, natigilan. Ako nang matanggap ko ang ulat, nakakagimbal ang resulta. Mas malaki ang pinsala sa Amerika kaysa sa Pilipinas kung aalis ang mga tropa. Unang pahina ng ulat, Strategic Loss Assessment upon Withdrawal of U.S. Forces from the Philippines. Konklusyon, American losses will exceed Philippine losses. Teka, ano ito? Binasa ko ulit, hindi ako nagkakamali. Paghihina ng pagpigil sa China, ang mga tropang Amerikano sa Pilipinas ay hindi lamang para sa depensa ng Pilipinas. Ito ang frontline base para pigilan ng China. Kung aalis sila, ito ay isang malaking oportunidad para sa China. Mawawala na ang mga Amerikano sa rehiyon. Mas madali nang gipitin ang Taiwan. Mas madaling kontrolin ang South China Sea. Ito ang pagsusuri mula sa isang think tank ng People's Liberation Army ng China, pagguho ng linya ng depensa ng Japan. Ang presensya sa Pilipinas ay ang unang linya ng depensa para sa Japan. Kung aalis ang mga Amerikano sa Pilipinas, lalayo ang distansya patungo sa Japan, hahaba ang response time, at magkakaroon ng defense vacuum. Naglabas ng agarang pahayag ang Japan. Ministry of Defense, ang pag-alis ng tropang Amerikano sa Pilipinas ay banta sa buong seguridad ng Silangang Asya. May direktang epekto ito sa seguridad na Japan. Pagyanig ng estratehiya sa Pasipiko. Ang Pilipinas ay isang pangunahing punto sa estratehiyang Indo-Pacific. Ang linya ng depensa na nag-uugnay sa Guam, Okinawa at Pilipinas. Kung mawawala ang Pilipinas, guguho ang buong istruktura ayon sa assessment ng US Pacific Fleet. Kung mawawala ang Pilipinas, aatras ng 200 kilometro ang defense line sa Pasipiko. Lalawak ang
operational range ng hukbong dagat ng Tsina. Pagbagsak ng tiwala ng mga kaalyado, kung aalis ang Amerika sa Pilipinas, mag-aalala rin ang ibang mga kaalyado. Kung iniwan nila ang Pilipinas, paano naman kami? Maaaring mag-alala ang Japan, Australia at iba pa. Ayon sa pagsusuri ng State Department, kailangang suriin muli ang buong sistema ng alyansa. Aabutin ng dekada para maibalik ang tiwala. Pagkalugi sa ekonomiya, ang Pilipinas ay isa sa mga pangunahing trade partners ng Amerika. Ito ay isang mahalagang bahagi ng supply chain para sa semiconductors, electronics at iba pang industriya ng Amerika. Kung ang alitan sa seguridad ay maging alitan sa ekonomiya, tatamaan ang mga kumpanya ng Amerika. Babala ng Treasury Department, kung lalala ang relasyon ng US-Pilipinas, maaaring bumaba ng 0.3% ang GDP ng Amerika. May panganib ng kaguluhan sa supply chain ng semiconductor. Isinara ko ang ulat at napabuntong hininga. Mas kailangan namin sila. Ipinatawag ang isang pulong ng National Security Council sa White House. Tumanggap ng ulat si Trump. Noong una, hindi siya makapaniwala. Imposible, mas maliit ang pinsala sa kanila kaysa sa atin. Ngunit ang datos ang nagsalita. Ipinaliwanag ng Secretary of Defense, handa na po ang Pilipinas kahit umalis. Tayo, kakayanin nila, ngunit hindi niya natapos ang sasabihin. Ipinakita ng Chairman of the Joint Chiefs of Staff ang isang mapa. Tingnan ninyo ang Pilipinas. Kung aalis tayo rito, magagalak ang Tsina, manganganib ang Japan, maiiwan ang Taiwan, ang buong Pasipiko ay guguho, idinagdag ng Secretary of State. Ang Pilipinas ay hindi lamang isang kaalyado. Ito ang sentro ng ating buong estratehiya sa Asya. Kapag bumagsak ito, domino effect ang mangyayari. Noon lang nagsimulang mapagtanto ni Trump. Nakatagpo siya ng isang kalaban na hindi niya kayang takutin. Sa katunayan, mas dehado pa ang Amerika. Paano ito nangyari? Tanong ni Trump. Walang makasagot. Sa sandaling iyon, naging sigurado. Ako, noon napagtanto ng lahat. Ang Pilipinas ay hindi na isang bansang kayang gipitin. Ito na ngayon ang bansang kailangang hawakan ng mahigpit ng Amerika. Ang laro ay ganap ng bumaliktad. Ilang taon lang ang nakalipas, ang Pilipinas ay isang bansang pinoprotektahan. Simple lang ang pagtingin ng mundo sa Pilipinas. Isang bansang tinutulungan ng Amerika, umaasa sa Amerika para sa seguridad at laging nasa alanganin dahil sa mga issue sa rehiyon. Sa totoo lang, ganoon ang pag-iisip sa international community. At ganoon din ako sa loob ng 27 taon kong pag-aaral sa national security. Palagi kong tinitingnan ang Pilipinas sa parehong lente. Isang bansang binabantayan ng mga tropang Amerikano, isang bansang mapanganib kung walang presensya ng Amerika, at isang bansang laging tensyonado dahil sa Tsina. Sa tuwing mapag-uusapan ang Pilipinas sa Washington, laging ganito ang takbo ng usapan. Pilipinas? Yung kaalyado nating pinoprotektahan. Sa usapin ng defense spending, susunod din sila sa atin dahil sa kanilang security sitwasyon. Kailangan nila tayong asahan. Iyan ang pangkalahatang pananaw. Ganoon din sa Europa. Isang opisyal ng NATO na nakausap ko sa Brussels ang nagsabi, maganda ang ekonomiya ng Pilipinas pero mahina ang kanilang seguridad, hindi ba? Isang researcher mula sa isang think tank sa London ang nagsabi, ligtas lang ang Pilipinas dahil nasa ilalim sila ng payong ng Amerika. Isang expert sa international relations sa Paris ang nagsabi, dahil sa kanilang sitwasyon, mahirap para sa kanila na kumilos ng mag-isa. Ganyan ang pagtingin ng mundo sa Pilipinas. At marahil 10 taon na ang nakalipas, totoo iyon. Ang ekonomiya ng Pilipinas ay dumanas ng mga pagsubok at ang kanilang seguridad ay laging nakasalalay sa Amerika. Isang bansang pinoprotektahan. Iyan ang imahe ng Pilipinas. Ngunit ngayon, ganap nang bumaliktad ang pagtingin ng mundo. Nagsimulang mag-ulat ang media sa Amerika. The New York Times, ang pag-usbong ng Pilipinas bilang isang pandaigdigang lakas sa industriya ng depensa. The Washington Post, imposible ang estratehiyang Indo-Pacific kung wala ang Pilipinas. The Wall Street Journal, ang impluensya ng Pilipinas umaabot na hanggang sa seguridad na Europa.
Naglabas din ng mga pagsusuri ang mga eksperto sa Europa. Ulat ng International Institute for Strategic Studies IISS sa London, ang Pilipinas ngayon ay isa ng pangunahing lakas militar sa Asya. Ulat ng French Foundation for Defense Research, ang kakayahan ng industriya ng depensa ng Pilipinas ay higit pa sa antas ng Europa. Pagsusuri ng German Institute for Security Policy, isang pangunahing variable sa pandaigdigang kaayusan ng seguridad. Nagsimulang suriin muli ng mga international strategic institutions ang Pilipinas. Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI, ang pag-export ng armas ng Pilipinas ay kabilang na sa top 10 sa mundo, tumaas ng 300% kumpara sa 5 taon na nakalipas. Jane's Defense Weekly, ang teknolohiya ng depensa ng Pilipinas ay nasa top 5 sa mundo at sa ilang larangan, kapantay na ng Amerika. Global Firepower Military Strength Ranking, ang Pilipinas ay ika-6 na sa pangkalahatang lakas militar sa mundo, umakyat ng 2 pwesto mula noong nakaraang taon. Hindi na tinitingnan ng mundo ang Pilipinas bilang isang mahinang bansa. Nagsimulang bantayan ng Tsina ang lakas militar ng Pilipinas. Isang internal report ng People's Liberation Army ang nalik. Mabilis na lumalakas ang hukbong dagat ng Pilipinas. Mayroon na silang mga modernong destroyer at lumalaking puwersa ng submarino. Ang kanilang kakayahan sa missile ay isang banta. Isang research paper mula sa PLA National Defense University ang nagsabi, kailangang suriin muli ang lakas ng Philippine Air Force dahil sa kanilang F-35 seconds at sa pagbuo ng AF-28 Haribon, kaya na nilang makipagsabayan sa ere. Sa isang pulong ng mga military expert ng China sinabi, hindi na dapat maliitin ang Pilipinas. Nagsimula na ring mag-ingat ang Russia sa impluensya ng Pilipinas. Isang internal document ng Russian Ministry of Defense ang nagsabi, ang suporta ng Pilipinas sa Ukraine ang dahilan kung bakit tumatagal ang digmaan. Minaliit namin ang kanilang production capacity. Isang pagsusuri mula sa isang Russian Strategic Research Institute ang nagsabi, ang Pilipinas ay isang variable sa kaayusan sa Silangang Asya. May kakayahan na silang kumilos ng mag-isa. Nagsimulang umasa ang Europa sa industriya ng depensa ng Pilipinas. Pahayag ng Polish Minister of Defense, ang Pilipinas ay aming strategic partner. Hindi lamang sila isang supplier ng armas. Pahayag ng Prime Minister ng Norway, ang kooperasyon sa depensa sa Pilipinas ay isang haligi ng aming seguridad, panayam. Sa Pangulo ng Estonia, imposible ang aming defense plan kung wala ang Pilipinas. Maging ang Secretary General ng NATO ay nagsalita, ang Pilipinas ay isang mahalagang kasosyo ng NATO. Ang seguridad sa Indo-Pacific at seguridad sa Europa ay magkakaugnay. Ang papel ng Pilipinas ang nag-uugnay sa dalawang iyon. Maging sa loob ng Amerika, nagsimula na silang umamin. Pahayag ng isang mataas na opisyal ng Pentagon, imposible ang estratehiyang Indo-Pacific kung wala ang Pilipinas. Patutuo ng Chairman of the Joint Chiefs of Staff sa Kongreso, ang mga tropang Amerikano sa Pilipinas ay hindi lamang para sa depensa ng Pilipinas. Ito ay mahalaga para sa pagpigil sa Tsina at sa katatagan ng rehiyon. Ang strategic value ng Pilipinas ay patuloy na tumataas. Briefing ng US Army Chief of Staff, ang sandatahang lakas ng Pilipinas ay kabilang sa mga pinakamahuhusay sa mundo. Ang kanilang pagsasanay, kagamitan at kakayahang lumaban ay nasa pinakamataas na antas. Habang binabasa ko ang mga ulat na ito, napagtanto ko, minaliit namin ang Pilipinas. Hindi lang minaliit, ganap naming mali ang pagkakilala. Dati, tinitingnan namin ang Pilipinas bilang isang bansang pinoprotektahan, isang mahinang bansa, isang bansang nangangailangan ng tulong, isang bansang umaasa. Ngunit sa isang iglap, nagsimulang tingnan ito ng mundo sa ibang paraan. Isang malakas na bansa, isang kinakailangang bansa, isang bansang dapat makasama. Nagbabago na ang hangin. Sa mga International Security Forum, mayroon ng hiwalay na sesyon para sa Pilipinas. Sa mga defense expos, ang booth ng Pilipinas ang pinakadumadagsaan. Sa bawat strategic seminar laging binabanggit ang Pilipinas bilang isang halimbawa. Maging sa G7 Summit, nabanggit ang Pilipinas. Dapat imbitahan ang Pilipinas sa G7,
mungkahi ng Prime Minister ng Canada. Ang Pilipinas ay isa ng pangunahing developed na bansa sang-ayon ng Prime Minister ng Britanya. Sa ekonomiya, seguridad at teknolohiya, nasa pinakamataas na antas na sila. Suporta ng Prime Minister ng Italia. Lahat sila ay sumasang-ayon. Ang Pilipinas ay hindi na isang mahinang bansa. Nasa pintuan na ito ng pagiging isang great power. Hindi na ito maikakaila maging ng Amerika. Ulat ng White House National Security Council. Ang Pilipinas ay isang pangunahing kapangyarihan sa ika-21 siglo. Hindi na ito isang bansang unilateral na pinoprotektahan ng Amerika, kundi isang strategic partner. Pagsusuri ng Pentagon. Ang alyansa sa Pilipinas ay mahalaga sa pambansang interes ng Amerika. Kung mawawala ang Pilipinas, guguho ang buong estratehiya sa Asya. Nakaramdam ako ng pangingilabot habang binabasa ang mga dokumentong ito. Matagal. Kung tiningnan ang Pilipinas sa pamamagitan ng imahe ng nakaraan, ang Pilipinas. Nang dekada 90, ang Pilipinas na umaasa sa Amerika, nakakulong ako sa imaheng iyon. Ngunit ngayon, inaamin ko, nagbago na ang Pilipinas. Kinikilala na ito ng mundo bilang isang makapangyarihang bansa, isang powerhouse sa ekonomiya, teknolohiya at militar, at higit sa lahat, isang strategic powerhouse. Hinarap ni Trump ang katotohanan, nabigo ang panggigipit sa Pilipinas. Bumaliktad ang sitwasyon sa negosasyon, tapos na ang pagsusuri sa strategic. Isang emergency meeting ang idinaos sa Oval Office. Limitado ang mga dumalo. Ang Pangulo, Secretary of State, Secretary of Defense, National Security, Advisor at ako. Mabigat ang kapaligiran. Unang nagsalita si Trump. Ano ang konklusyon? Kaya ba nating gipitin ang Pilipinas o hindi? Umiling ang Secretary of Defense. Imposible po. Kung gagawin natin iyon, mas malaki ang mawawala sa atin. Kumunot ang noo ni Trump. Bakit? Hindi ba tayo ang nagpoprotekta sa kanila? Sumagot ang Secretary of State. Noon po iyon. Ngunit iba na ngayon. Handa na ang Pilipinas. Ipinakita ng Chairman of the Joint Chiefs of Staff ang mga datos. Kung wala ang Pilipinas, hindi natin kayang pigilan ang China. Guguho ang linya ng depensa ng Japan. Maiiwan ang Taiwan. Ang buong estratehiyang Indo-Pacific ay babagsak. Huli na ng mapagtanto ng Amerika. Kung aalis sila, hindi ang Pilipinas ang malulugi, kundi ang Amerika. Nagulat ako habang nasa pulong na iyon sa loob ng 27 taon sa national security. Ngayon ko lang naranasan ang ganitong sitwasyon. Hindi Amerika ang nag-aalala para sa isang kaalyado, kundi ang Amerika ang nasa alanganin kung wala ang kaalyadong iyon. Ang Pilipinas ay hindi lamang isang simpleng kaalyado, sabi ng National Security Advisor. Ito ay isang strategic essential partner. Kung bibitawan natin sila, mawawala sa atin ang buong Asya. Nagkaroon ng sandaling katahimikan si Trump at pagkatapos ay nagtanong, paano? Ang ibang mga bansa, Japan, Australia, kaya ba nilang palitan ang Pilipinas? Matigas na sumagot ang Secretary of Defense. Imposible po. Maraming limitasyon ang Japan dahil sa kanilang konstitusyon. Kulang sa kakayahan ng Australia. Tanging ang Pilipinas lamang ang may lakas na kayang tapatan ng China. Ang Pilipinas ay nagiging higit pa sa isang kaalyado. Hindi na ito isang simpleng kaibigan o isang bansang may base militar. Ito na ang pangunahing haligi na sumusuporta sa buong estratehiya ng Amerika. Bumisita ang Secretary General ng NATO sa Washington. Sa kanyang pakikipag-usap kay Trump na leak ang pinag-usapan nila. Mahalaga rin ang Pilipinas sa seguridad ng Europa. Ang Poland ay nagtatayo ng kanilang linya ng depensa gamit ang mga armas mula sa Pilipinas. Ang buong silangang Europa ay umaasa sa kanila. Ang pagkasira ng relasyon sa Pilipinas ay makakaapekto rin sa Europa. Tumawag din ang Prime Minister ng Britanya. Ang Pilipinas ay isa ng global security partner. Hindi lamang ito problema ng Amerika, problema ito ng buong pandaigdigang kaayusan. Mas direkta ang sinabi ng Prime Minister ng Japan. Kung aalis ang mga tropang Amerikano sa Pilipinas, manganganib din ang Japan. Ang aming depensa ay nagsisimula sa Pilipinas. Kung mawawala ang Pilipinas, mayayanig din ang Japan. Ito ang sandali kung saan nagbabago ang pandaigdigang kaayusan.
Dati, ang Amerika ang pumipili, sino ang tutulungan, sino ang magiging kaalyado, sino ang poprotektahan. Nasa Amerika ang desisyon, ngunit ngayon, iba na, kailangan din ng Amerika ang kooperasyon ng Pilipinas. Hindi pwedeng mawala ang Pilipinas. Kailangang mapanatili ang relasyon sa Pilipinas. Kailangang hawakan sila. Nagbago na ang posisyon. Habang naglalakad ako sa pasilyo ng White House, napaisip ako, kailan pa ito? Nagsimula, kailan pa nagbago ang lahat? Binalikan ko ang mga datos. Early 2010s, umaasa pa ang Pilipinas sa Amerika. Mid-2010s, nagsimula silang mag-export ng mga produktong depensa. Late 2010s, nagsimulang makumpleto ang kanilang sovereign defense system. Early 2020s, nagsimulang mapansin sila ng mundo. Mid-2020s, ngayon, ang Pilipinas ay naging sentro ng pandaigdigang seguridad. Isang pagbabagong naganap sa loob lamang ng isang dekada. Isang napakabilis na pagbabago na mahirap paniwalaan. Sa huli, binago ni Trump ang kanyang direksyon. Sa isang pampublikong pahayag, binago niya ang kanyang tono. Ang Pilipinas ay isang mahalagang kasosyo. Kailangan nating maglakad ng magkasama. Kailangang palakasin ang alyansa. Nawala ang mga salita ng panggigipit. Sa halip na pananakot, kooperasyon ang kanyang sinabi. Sa halip na pag-uutos, paggalang ang kanyang ipinakita. Nagulat ang Washington. Umatras si Trump. Nanalo ang Pilipinas. Ganap nang bumaliktad ang laro. Wala akong magawa kundi sumang-ayon. Ang Pilipinas ay hindi na isang bansang pinoprotektahan. Ito na ang bansang kailangan ng mundo. Ang bansang kailangang hawakan ng Amerika. Hindi na ito isang target ng pananakot, kundi isang bansang dapat makasama sa paglalakbay. Matagal na akong nagsusuri ng pandaigdigang estratehiya. Nasaksihan ko ang pag-usbong at pagbagsak ng maraming bansa. Nasaksihan ko ang panggigipit ng mga makapangyarihang bansa sa mga mahihina at ang pagsuko ng mga ito. Ngunit ngayon, ko lang nasaksihan ang isang bagay na ganito kahanga-hanga habang ang lahat ay nag-aabang at natatakot sa Amerika. Isang bansa lamang ang hindi natinag, ang Republika ng Pilipinas. Ang bansang dating tinutulungan ay naging bansang hinahanap ng mundo. Ang bansang dating pinoprotektahan ay naging bansang kailangan ng hawakan maging ng Amerika. Ngayon, sigurado na ako. Ang mga bansang magpapatakbo ng mundo sa hinaharap ay hindi lamang yung mga malalakas. Ito ay ang mga bansang may kakayahang mag-produce, may kakayahang manindigan at may kakayahang tumayo sa sarili nilang mga paa. At ngayon, sa posisyong iyon nakatayo ang Pilipinas. Nagbabago ang pandaigdigang kaayusan. Hindi na ito panahon kung saan nangingibabaw lamang ang bansang may malakas na militar. Ang mga bansang may production capacity, may teknolohiya at may kakayahang mabuhay ng mag-isa, sila ang bubuo ng bagong kaayusan. At ang Pilipinas ay nasa sentro nito. Iniisip ko ang susunod na 10-20 taon. Paano magbabago ang mundo? Mas titindi. Ang kompetisyon sa pagitan ng China at Amerika. Mas magiging magulo ang Europa. Mananatiling may kaguluhan sa gitnang silangan. Sa panahong iyon, sinong bansa ang hahanapin ng mundo? Sigurado ako, ang Republika ng Pilipinas. Isang bansang kayang gumawa ng armas, may sariling teknolohiya, kayang makipagdigmaan ng matagalan at kayang panatilihin ang ekonomiya. Ilang bansa lang ang may ganoong kakayahan, Amerika, China at Pilipinas. Nasa posisyong iyon na ang Pilipinas. Sa loob ng 26 taon, mali ang aking pagtingin. Tiningnan ko ang Pilipinas sa imahe ng nakaraan. Isang mahinang bansa, isang bansang nangangailangan ng tulong, isang bansang dapat protektahan. Ngunit ngayon, alam ko na, nagbago na. Ang Pilipinas, isang malakas na bansa, isang kinakailangang bansa, isang bansang dapat makasama. Sa darating na panahon, sa sentro ng paggalaw ng pandaigdigang kaayusan, tiyak na naroroon ang Republika ng Pilipinas. Ito ang pinakatiyak na konklusyon na aking nabuo sa loob ng 27 taon bilang isang security strategist.